Base po sa latest satellite animation ng Pag-asa ay huling namataan ang sentro ni Bagyong Krising 470 kilometers east-northeast ng Vera Catanduanes. Taglay pa rin ang lakas na hangin na 55 kilometers per hour malapit dun sa kanyang sentro at may pagbugso hanggang 70 kilometers per hour. At medyo mabilis ang pagkilos nito, 25 kilometers per hour pahilaga, hilagang kanluran. Base po sa ating latest satellite animation, nasa around 300 kilometers po yung radius o yung layo from the center nung kabuuan po ng bagyo. At kitang-kita din dito sa ating latest animation na parang nagko-consolidate po, no? Or nagkukumpulan na yung mga ulap dun sa paligid po nitong si Bagyong Krising. Affected po nitong bagyo ang silangang parte po ng Luzon and Visayas, habang natitirang bahagi ng bansa, kitang-kita rin dito sa ating latest animation yung makakapal na ulap associated naman po sa habagat or sa southwest monsoon na siya nagdadala rin po ng malalakas na mga pag-ulan even sa mga susunod na araw. Base po sa latest track ng Pag-asa, within the next 24 hours, mananatili pa rin po dito sa may silangan ng Luzon over Philippine Sea itong si Bagyong Krising. Estimated location bukas na umaga, 350 kilometers silangan ng Cagayan. And possible din po within today is mag-intensify pa ito as a tropical storm or possible na rin ito magkaroon ng international name habang nandito pa rin po sa mainit na karagatan ng bansa. Pagsapit naman po ng Sabado ng umaga, from bukas ng umaga hanggang Sabado ng umaga, inaasahang nasa may silangan na po ito ng Northern Luzon at inaasahang tatawid na rin po dito sa malaking bahagi pa ng Northern Luzon. At maaaring magkaroon ng landfall pagsapit po ng gabi bukas dito po sa mainland Cagayan at dadaanan din po possibly itong Apayao at saka yung Ilocos Norte. Nung sentro lamang po, no, ang pinag-uusapan natin ay sentro. Pero yung kabuuan po ng bagyo, inuulit natin, nasa 300 kilometers yung radius or around 600 kilometers yung kabuang lawak o yung diametro. So ibig sabihin, maapektuhan din po yung kabuuan ng bagyo, itong bahagi pa po ng Catanduanes, then possibly dito rin po sa may Aurora at malaking bahagi pa po ng Northern Luzon sa susunod po na 2 hanggang 3 araw. And nakikita rin natin doon sa ating latest track na possible bago siya maglandfall or during the time na nagla-landfall or dumadaan ito sa ating kalupaan ay mag-intensify pa ito as a severe tropical storm o yung katamtaman lakas po ng bagyo at posible rin tayo magtaas pa ng mas mataas pa po na wind signals or babala po sa hangin. Number 2 kapag meron tayong tropical storm, up to number 3 naman kapag meron tayong severe tropical storm. And then, inaasahan po natin pagsapit ng linggo ng umaga ay nakatawid na ito dito sa may West Philippine Sea at nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Morning po yan ng Sunday, around 440 kilometers west ng Calayan, Cagayan at patungo na po dito sa may Southern China pagsapit ng early next week. Sa ngayon, ito na po yung mga lugar na mayroong storm or tropical cyclone wind signal number 1. Itong mga lugar po sa may hilaga at silangang parte po ng Luzon, kabilang ng Southern Batanes, buong Cagayan, kabilang ng Babuyan Island, signal number 1, Isabela, Quirino, northeastern portion of Nueva Vizcaya at hilagang bahagi ng Aurora, signal number 1. Meron din po tayong babala ng hangin bilang 1 dito po sa Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte at dito na rin po sa hilagang bahagi pa ng Ilocos Sur at maging dito rin po sa northern and eastern portions of Catanduanes na hagip po siya nung kabuuan ng Bagyong Krising. So ibig sabihin po, simula po mamaya hanggang bukas, posible ang malalakas na hangin dito sa mga nabanggit natin na lugar. And then, tulad nung nabanggit ko kanina, once na mag-intensify pa as a tropical storm itong si Bagyong Krising, within the next 24 hours, posible tayo magtaas ng wind signal number 2 dito po sa mga areas natin sa may Northern Luzon. Worst case scenario, up to signal number 3 the moment na magkaroon tayo ng intensification pa as a severe tropical storm itong si Bagyong Krising. Ito naman po yung mga naobserbahan nating mga pag-ulan sa nakalipas po na 24 oras. Simula po kahapon ng umaga hanggang ngayong umaga. Yung mapapansin natin ng mga kulay, yung kulay orange at saka po kulay dilaw, associated yan sa mga light to moderate rains in the last 24 hours. Yung ating mga light blue na kulay, associated naman po yan sa mga light rain. So kitang-kita, halos buong bansa po nagkaroon ng mga pag-ulan. But then, kung mapapansin natin yung concentration ng ulan, actually hindi po dito sa may silangang parte, no? For the last 24
24 hours, yung habagat yung nagkokos po ng pinakamatitinding ulan, lalo na dito sa may Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, and Zamboanga Peninsula. Pero ine-expect po natin simula ngayong araw hanggang bukas, magiging matindi na rin po yung mga pag-ulan natin dito sa may silangang parte ng bansa habang papalapit itong si Bagyong Krising dito sa may Luzon. So ito yung ating weather advisory or yung forecast rainfall for 24 hours regarding dito kay Bagyong Krising at sa hanging habagat. Kung mapapansin po nila, inuulit natin, hindi tayo dapat magpo-focus lamang dito sa may silangang parte ng Luzon kung saan pinakamalapit yung bagyo. Nandito pa rin yung highest concentration ng mga pag-ulan natin within the next 24 hours dun sa mga lugar na malayo sa bagyo dahil pa rin sa habagat. Pinakamalalakas sa mga pag-ulan natin sa may Occidental Mindoro at dito rin po sa lalawigan ng Antique, possible yung over 200 millimeters na dami ng ulan. Considered po siya as intense to torrential rains kung pag-uusapan po natin ng 24 oras. Equivalent po siya sa minimum of 16 timba. 16 na timbang tubig na standard po ang size per square meter. Ibinuhos po doon sa 1 square meter doon sa mga lalawigan na nabanggit natin sa Occidental Mindoro and Antique hanggang bukas ng tanghali. Simula naman ngayong tanghali hanggang bukas ng tanghali, possible po yung 8 to 16 buckets of water per square meter doon sa mga kulay orange naman po na probinsya. Kabilang na dyan yung Camarines Norte, Camarines Sur, and Catanduanes. Kung pag-uusapan natin ay dahil sa Bagyong Krising. At yung habagat din, nagkukos din ng ganun karaming ulan sa may Palawan, dito rin sa Iloilo, Guimaras, Negros Occidental. At yung kulay dilaw naman po, ito yung babala na around 50 to 100 millimeters na dami ng ulan. Equivalent po yan sa 4 hanggang 8 timbang tubig per square meter dito sa mga kulay dilaw na probinsya. Kabilang na ang Cagayan, Isabela, Quirino, pababa ng Aurora, Quezon, Albay, Sorsogon, Masbate, Biliran, Northern Samar, and Eastern Samar. Yan po ay dahil kay Bagyong Krising. At dito naman sa kaliwang parte, dahil sa habagat, itong Zambales, Bataan, Metro Manila, possible po lalo na mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, Capiz, Negros Oriental, Cebu, Siquijor, hanggang dito po sa may Lanao del Norte, Lanao del Sur, and Zamboanga del Norte. Siguro magtataka ibang tao, baka nandito na yung bagyo. Wala po, ito po ay dahil sa habagat na pinalalakas, unti-unting pinalalakas po itong si Bagyong Krising.